state of the nation. Sawa na kami sa baha. Konting ulan kahit maaraw, bumabaha dito pag high tide. Salat ng tahong! Binato ng mga bulok na tahong ang DPWH na botas. Ayon sa grupong Pamalakaya, pagkondena nila ito sa mga palpak na flood control project. Habang may mga tinamaan ng leptospirosis dahil sa baha, nagwaldas lang sa sugal ang mga opisyal. Ayon sa Navotas Police, nagpulasan kalaunan ang mga realista. Tila patigam naman ito sa inaasahang Black Friday protests kontra katiwalian. Sabi ng NCRPO, mahigit 2,000 pulis ang pagbabantay nila sa mga tanggapan ng DPWH, Senado, Kamara, sa Mendiola at EDSA. May naka-standby ring mahigit 1,000 pulis mula Camp Bagong Diwa sa Taguig. Ikinanta ng mag-asawang Diskaya sa Senado ang ilang mambabatas, taga DPWH at iba pang opisyal na anilay humirit sa kanila ng kickback para di maipit ang kanilang proyekto sa gobyerno. Todo tanggi ang ilan sa mga idinawit ng mga Diskaya. May report si Darlene Kai. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kaugnay sa maanumalyang flood control projects, pinangalanan ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya ang 17 dati at kasalukuyang kongresista, isang regional director ng DPWH, 5 district engineer, isang undersecretary ng DPWH, dating undersecretary sa ilalim ng Office of the President at isang direktor ng Unified Project Management Office na humingi umano sa kanila ng kickback para sa mga government project. Ilan sa mga ito ay personal daw na inabutan ng pera ng mga Diskaya para hindi maipit ang implementasyon ng kanilang proyekto. 10 to 25% daw na halaga ng kontrata ang hinihingi in cash at walang resibong pinipirmahan. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. I move that we subpoena that ledger, Mr. Chair, so that we'll have a copy here. May mga kickback na inabot daw sa mga chief of staff o staff ng mga politiko. Meron din anilang mga taga-DPWH na nagbanggit ng pangalan ng politiko. Lumapit sa akin ang DPWH project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sabi raw ng karamihan sa mga nakausap nilang taga-DPWH, ang pera ay para kina House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, chairman noon ng House Committee on Appropriations. Nabanggit din sila ni Uswag Party List Representative Jojo Ang Jr. Si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldi Co. Sa computation ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Rodante Marcoleta, 25% ng halaga ng proyekto ang para kina Romualdez at Co. 5% naman ang parking fee para sa mga congressman, 6% para sa Bids and Awards Committee, 7% para sa DPWH at tax na 7%. Ang natitira para sa proyekto, 35 to 38% na lang. Sabi ng mga Diskaya, 3 to 5% na lang ang natitira sa kanila. Bagamat 3 to 5% na lang daw ang natitira sa kanilang kumpanya, itinanggi ng mga Diskaya na substandard ang kanilang mga proyekto. Wala pong substandard, tama pa rin. Para sa kasi hindi po siya papasa sa testing ng DPWH. Hindi ako naniniwala na papasa sa DPWH. Kasabot na ho ninyo yung district engineer at saka regional director. I don't think 2% lang po ang kinikita nyo dito, 3%. Magpapakanda hirap kayo, 2 to 3%. Kakayanin ba ng 2 to 3% yung mga sasakyan na binili nyo na pagkadami-dami po? I mean, that's way, ika nga, unbelievable po. 23 years naman po namin pinaghirapan po yun. Nang tanungin ni Estrada kung may senador bang sangkot, may ibiniro si Marcoleta na tila di nagustuhan ni Estrada. Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Mr. Chair,
I move that you strike of the record that you Alam mo naman, biro lang naman yun eh. Wala yun, wala yun. Humiling sa komite ang mag-asawang diskaya ng seguridad para sa kanilang pamilya. Sagot dito na Justice Secretary Crispin Remulla. Kung meron silang nakukuhang perang hindi dapat, isauli nila sa Republika before you can even be considered for immunity. Si Speaker Romualdez tinawag ang sinabi ng mga diskaya na kasinungalingan, mali, malisyoso at pawang name-dropping lang. Di raw siya tumanggap at di tatanggap ng suhol mula kanino. Iginiit ni Ko na walang patunay ang mga alegasyon ng anyay sabi-sabi lang at politically motivated para linlangin ng publiko at tumihis sa accountability. Pumalag din ang iba pang nadawit na kongresista. So sa totoo, hindi man ako nakikialam sa bidding, pero siguro dahil nga doon na hindi ako nakikialam ng bidding, ay madali niyang masabi. Hindi po totoo ang mga sinabi niya. Nino, ni Sara o ni Curly Diskaya, di ko nakita. I have never spoken to them, nor have I ever authorized or allowed any representative to deal with them. I will also file a libel case against the Diskaya. Para kay Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro, demolition job o paninira ang paratang ng mga diskaya. Di pa raw siya mambabatas nang mapunta sa mga diskaya ang DPWH projects. Sina Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde at Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas pumalag din sa aligasyon ng mga diskaya. Pinabulaanan din ito ni Romblon Representative Eliandro Jesus Madrona, Quezon 3rd District Representative Reynante Arrogancia, Aga Party List Representative Nicanor Briones at Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang Jr. Itinanggi rin ni dating Congressman Marvin Rillo na ginamit, pinahiram o inangkin niya ang pangalan ni Romualdez. Sabi naman ni San Jose del Monte, Bulacan Mayor at dating Congresswoman Florida Robes, mangilabot naman daw ang kung sino man ang gumamit ng kanyang pangalan. Wala raw ghost project sa kanilang lungsod. Itinanggi rin ni Caloocan 3rd District Congressman Dean Asistio ang mga alegasyon at nanindigang walang ghost project sa kanyang distrito. Si Laguna Representative Benji Agaraw na itinatanggi rin ang alegasyon, sinabing walang proyekto ang mga diskaya sa kanilang distrito. Iginiit din ni Occidental Mindoro Lone District Representative Odi Tariela na tumanggap siya ng pera o pabor mula kay diskaya. Ang dalawa sa pinangalanan ng mga diskaya na sina DPWH Region 5 Regional Director na si Eduarte Virgilio at dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, pareho namang itinanggi ang akusasyon. Patuloy na sinisikap ng GMA Integrated News sa kunin ang panig ng iba pang idinawit ng mga diskaya. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa pagdinig din sa Senado, nabunyag ang kalakaran ng hiraman ng lisensya ng mga kontratista ng DPWH. Gayon din ang alegasyon ni Navotas Representative Toby Tiangco na nagsingit daw ng bilyong-bilyong piso sa Ako Bicol Party List Representative Zaldico. May report si Sandra Aguinaldo. So kaya po, ako rin, ang budget ng 2025 para sa Occidental at Oriental Mindoro na 2.5 billion pesos lang, naging 20 billion pesos daw ayon kay Navotas Representative Toby Tiangco. Nagulat ako. Hindi kayang gawin ng regular congressman na magdagdag. Hindi naman po sila miyembro ng Committee on Appropriations. Parehong first-term congressman po yun. Anya, proponent ng insertion si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, ang House Appropriations Committee Chair noong 19th Congress. Sa research na ibinahagi ni Tiangco, may 13.8 billion pesos ang mga proyektong isiningit ni Co sa 2025 budget. Ang insertion, hindi lang daw nangyayari tuwing BICAM. Sa lahat ng batas na ginagawa, no touch pag tapos ng second reading. Yung BICAM, kasi po, binigyan ng authority yung small committee only for the budget, nagkakaroon ng ganon. Paano naging mas powerful yung 4 na tao kaysa doon sa inaprubahan ng plenaryo? Ang tinutukoy na small committee ay binubuo ni Nako, dating Senior Vice Chairman Stella Kimbo, dating Majority Leader Manuel Delipe, at dating Minority Leader Marcelino Libanan. Wala lang daw detalye kung ano ang mga isiningit at pinalitan sa small committee dahil walang record kahit sa archive ng Kamara. Bukod sa mga distrito, may mga party list groups din daw na lumobo ang budget. Ang party list ni Co na Ako Bicol nakakuha umano ng mahigit 2 billion pesos. Gayon din ang BHW party list. Ang alam ko po, Your Honor, ang
party list congressman, ang allocation po yata, kung di ako nagkakamali, but I'm sure you know better, is 100 to 150 million lang. Ipinaliwanag din ni Tiangco na sa Kamara may tinatawag na parking at sagasa sa paglalaan ng pondo sa mga kongresista. Yung parking po, Your Honor, is nakiusap ka dun sa district congressman, Yes. pumayag yung district congressman. Yung sagasa po, Your Honor, is wala kang magagawa sa ayaw mo't sa gusto. 2 term po yan, Your Honor. Isang parking, isang... Kasi madidinig mo sa congressman nasagasaan kami. Paano naman kayo nasagasaan? Binatuhan kami ng pondo na hindi naman namin alam. Maring pinabulaanan ni Ko ang mga akusasyon. Tinawag niya itong sabi-sabi lang at pamumulitika para lokohin ng publiko at ilihis ang pananagutan. Aprobado naman daw ng Kamara at Senado ang 2025 National Budget, bagamat na veto ng Pangulo ang ilan nitong probisyon. Pero hindi raw siya makapagkomento tungkol sa validity ng 2025 National Budget dahil may kaso rito na nakasalang sa Korte Suprema at Ombudsman. Sinusubukan pa namin hingan ng pahayag ang iba pang mga binanggit na kongresista ni Tiangco. Nabunyag din ang kalakaran ng hiraman ng lisensya para sa DPWH projects. Sabi ng may-ari ng Sims Construction Trading na si Sally Santos, inutusan siya ni na Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza na maghanap ng kontratistang magpapahiram ng lisensya sa kanya. Nahiraman niya ng lisensya ang Wawaw Builders ni Mark Arevalo. Bakit ikaw pong inuutusan na manghiram ng lisensya? Bakit? Kasosyo mo yung mga yan? Ako daw po yung pwede niyo pong kausapin para manghiram. Nakikisuyo po sa akin. Siyempre po ako po, may takot din po ako. Sinusunod yung utos nila kasi natatakot ka, baka hindi ka na makakuha ng proyekto. Ganun ba? Yes, Your Honor. Ang Wawaw Builders nakakobra ng porsyento sa proyekto. 2.8% sa paghiram ng inyong lisensya. Ang pagkakasabi po nila ay para daw po sa buwis. Wala po kayong magawa dahil sa takot, Your Honor. Maging si Santos, nagpahiram din daw ng lisensya para sa mga proyektong ginawa ni na Hernandez at Mendoza. Sino gumawa ho nitong project sa Baliwag, Bulacan? Actually po, ang gumawa po ng project ko sa Baliwag si Engineer Bryce Erickson Hernandez at saka po si JP Mendoza. Hindi raw alam ni Santos na ghost project ang ilan. Ang parte raw ng mga taga-DPWH, cash kung ibigay. Sinabi mo kasi you delivered 245 million in one day. Yes, Your Honor. Ilang boxes yun? Marami po. Mga boxes lang po ng mga noodles. Inahati ko lang kasi hindi ho pwedeng isang bulto. So, dun sa loob ng 3 taon, just give me a ballpark figure. May 1 billion ba na bigay mo? Meron naman po. Itinuro ni Hernandez na nag-utos umano ng hiraman ng lisensya ang boss niya noong si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na tumatanggap din daw ng pera ng mga kontraktor. Ang madalas ko pong bigyan ay si Engineer Bryce Erickson Hernandez. Yung natanggap mo yung pera galing kay Sally, sinarili mo na lang yun? Wala ka na ibang binigyan? Actually, hindi ko po binibigay. Kinukuha po ni Alcantara sa office ko yon. Inaamin ko po na may pagkukulang ako dahil ako po ang huling pumipirma. Yung pagtitiwala ko po sa mga tao ko, yun po ang naging kasalanan ko rito. Wala ka talagang natanggap? Yes, Your Honor. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. From Minority Leader to Senate President, real quick. Balik sa liderato ng Senado si Tito Soto. Pinalitan niya si Senator Cheese Escudero na naluklok sa pwesto noong Mayo 2024. Si Senator Ping Lacson ang bagong Senate President pro tempore. Papalitan din niya si Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Habang bagong Majority Leader si Senator Mig Zubiri na nagbosyon para mabakante ang Senate presidency. Walang ibang nominado sa pwesto maliban kay Soto na nakakuha ng 15 boto. Nagpasalamat si Soto sa mga kasama at tiniyak na magiging cooperative pero independent ang Senado. Nagpasalamat din si Escudero sa mga kasamang senador na nakatuwang niya mula 19th Congress. Cute and simple girl ang atake ni ex-PBB housemate Charlie Fleming sa photoshoot on her 17th birthday. Sexy and oozing with confidence naman si Sangre Dea Angel Guardian while enjoying her 27th birthday cake. Ang kaka-birthday lang ding si Beauty Empire star Kylene Alcantara may minamanifest namang project. Gusto ko magkaroon ng action series or movie, kahit ano po. Sino kasama, kahit na sino. Honestly, I can work with anybody.
Ang tapatang pata at itak ni na Kylie Padilla at Hazel Kinuchi sa My Father's Wife, umani na ng mahigit 16 million views sa social media at streaming platforms ng GMA. Trending din ang confrontation scene ni na Gabby Concepcion at Jack Roberto. Big winner si Ariana Grande sa MTV Video Music Awards. Video of the Year ang kanyang Brighter Days Ahead. Si Lady Gaga naman ang Artist of the Year, habang Lifetime Achievement Award recipient si Mariah Carey. Nakuha ng Cat's Eye ang Push Performance of the Year. Nagpasalamat pa in Tagalog ang member na si Sofia. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasukat ang pagiging friendly ng isang intern sa pagtatapos ng kanyang OJT. Ang pabaon sa kanyang surprise messages galing sa mga taong di niya kilala. Pusuan na yan sa report ni Ian Cruz. Hello, Gab! Grabe, congrats! Wonderful greeting. Gab is good all the time. Thoughtful messages. Sino ba naman ang di matutuwa o maiiyak? Gab, solid ka bro. You're such a blessing to us. At mapapa-wonder sa greetings. Sobrang hardworking ka talaga. Na sobrang full of thoughts. Literal kasi na napapaisip ang intern na si Gab. Wondering kung sino itong mga bumabati sa kanya. Surprise ang mga pagbati dahil hindi niya kilala ang mga nagbibigay nito. I was really looking forward to it. I was like, sino to? Na-meet ko ba to siya? Mixed emotions na I had to listen to the video and parang listen to what they were saying kasi they sounded so sincere. But at the same time, the whole team was laughing. Pakana ng kanyang supervisor ang sorpresa. Paano ba naman? Parang lahat daw kasi sa opisina ay kanyang kaibigan. Pero ang mga nagpapaabot ng mensahe, mga kakuntsabang kamag-anak at kaibigan ng kanyang mga katrabaho. Acting na acting pa ang mga yan. Hello, Gab. Mo na. Pangarap ko ito na para bang malalim na ang kanilang mga pinagsamahan. Kung sa ka man pupunta, sana masaya ka. Matatapos na kasi ang kanyang internship at ito ang padespedida para sa kanya. Takang-taka man. Di naman nakapagtatakang Gab is good. All the time, Gab is good. As in, thank you. Pero nakaka-inspire. Thank you sa mga buhay nila. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.